Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Kath, 58 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 1989. Natatandaan ko, 22 anyos lang ako noon. Sa aking edad, medyo makulit pa ako mag-isip. Sabihin na nating hindi pa ako nagmamature. Palibhasa, itinuturing akong prinsesa ng lahat. Dahil dito, natuto akong maging magpaasa sa aking mga manliligaw. Hindi ko lang inaasahan na sa bagay na ito ako matututo ng leksyon na hindi ko kailanman makakalimutan. Sa 3 lalaking pabalik-balik sa aming bahay para dalawin ako, si Jeff ang pinaka-porsigido. 3 beses ko na nga siyang binasted pero wala yata sa katawan ng binata ang pagsuko. Sa katunayan niyan, mabasted ko na siya ngayon, kinabukasan ay nariyan na naman siya. Magsisimulang manligaw at sabihin kung gaano raw ako kaimportante sa kanya. Hindi ko talaga gusto si Jeff, kaso lang nakilala ng mga magulang ko ang kanyang pamilya. At sa tuwing nanaising kong gumala, si Jeff lang talaga ang masasabi kong may full access para mailabas ako ng bahay. Alam kong minsan, nakukulitan ka na sa akin, Kath. Pero sana naman, may sagot ka na ngayon sa panliligaw ko sa'yo. Hindi ka naman magsisisi kapag ako ang sinagot mo. Mabait akong tao, aalagaan ka at pahalagahan. Jeff naman, hindi ba pwedeng i-enjoy na lang muna natin ang pagkakataon? Ayaw ko pa naman kasi talagang magkaroon ng kasintahan eh. Alam mo naman na busy ako sa trabaho. Pwede mo naman gawin yan kahit nobyo mo na ako. Ano pa ba ang kulang? Sabihin mo sa akin at gagawin ko lahat. Wala namang kulang sa'yo. Ang sa akin lang, gusto ko pang maging malaya. Pwede akong makarating sa malalayong lugar. Yung wala pa akong ibang kailangan pagpaalaman maliban sa mga magulang ko. Isa pa, hindi tayo magiging okay bilang magkasintahan. Alam mo naman na maldita ako. Baka mamaya sumuko ka lang. Bakit? Sa akala mo ba? Hihigpitan kita oras na maging tayo, Kath? Hindi ko gagawin yun sa'yo. Ang sa akin lang, magkaroon ako ng assurance na magiging sa akin ka lang. Sa kayang ugali mo, tanggap ko na yan sa simula pa lang. Kaya nga hindi ako sumusuko eh. Kahit ilang beses mo pa akong tanggihan, hindi ba? Pinipilit mo ba ako? Kasi ayoko pa talaga magkanobyo eh. Sana naman maintindihan mo ko. O sige, pero hindi ako susuko, Kath. Susuyuin pa rin kita hanggang sa ikaw na mismo ang magsabi sa akin ng matamis mong oo. Ewan ko sa'yo. Tumayo na si Jeff at nginitian pa ako ng kay tamis. Wala naman akong magagawa kundi sakyan na lamang ang trip niya. Ayaw ko din naman kasing maging bastos, lalo na at nasa paligid lang si Yaya Siling na noon ay nakabantay sa akin. Madalas pa naman niya akong pagsabihan, lalo na kapag napapansin niyang nagiging masakit na ang aking pananalita. Nang makalabas na si Jeff ng bahay, nilapitan ako ng aking yaya. Mukhang busted na naman si Jeff sa'yo ah. Hinay-hinay naman iha. Mamaya niyan eh, kapag hindi na nagpakita si Jeff sa'yo, mag-iiyak ka riyan. Yaya, wag mo nga akong asarin. Hindi ko talaga mapilit ang sarili ko na gustuhin siya eh. Hindi ko siya type. Hindi mo ba siya mahal? Yaya naman, paano ko siya mamahalin eh hindi ko nga siya gusto. Alam mo kasi iha, hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede kang tumanggi. Ano pa ba ang hahanapin mo kay Jeff? Babait na tao, galante, at palagi kang dinadalaw. Bihira na lang ang lalaking tila prinsipe kong manuyo sa panahon ngayon. Yaya, kahit pa maging hari po siya o sikat at maraming ambag sa ating bansa, kapag hindi ko siya gusto ay hindi talaga magiging kami. Tsaka ilang beses ko na ba siyang binasted? Siya lang naman itong pilit na pinagsisiksikan sa akin ng sarili niya eh. Nakakairita na nga minsan eh. Oy, wag kang ganyan ha. Mamaya marinig ka ng mama mo. Sabihing tinuruan pa kitang maging barumbada. Mabait naman po ako, Yaya. Tsaka malaki na ako. May karapatan naman siguro ako na magdesisyon kung sino ang gugustuhin ko. Oo naman. Ang sa akin lang, mag-iingat ka palagi sa pagpapaasa sa mga manliligaw mo. Malay natin dahil sa lungkot at galit nila, pagbalingan ka at saktan, kagaya ng ginawa mo sa kanila. Marami nang nangyayari na ganyan ngayon. Aba,
Dahil sa kasungitan ng mga babae na nililigawan, pinatay sila ng mga manliligaw nila. Natawa na lamang ako sa sinabi sa akin ni Yaya. Alam ko naman na madalas niya akong paalalahanan at nagpapasalamat ako dahil sa ginagawa niya. Pero hindi pa talaga ako handang magmahal. Mas gusto ko pa na ibaling sa ibang mga bagay ang aking atensyon. Isa pa, naniniwala naman ako na mabait si Jeff. Hindi rin ako nawawala ng pag-asa na darating ang araw, magiging okay na din sa kanya na manatili na lang kaming magkaibigan. Naaawa na rin kasi ako sa paulit-ulit kong pambabasted sa kanya kaya hinahayaan ko na lang. Isang araw, naging bisita ko ulit sa bahay ang binata. Sa totoo lang, tinatamad na akong harapin siya. Pero nagbago lang yun nang kumbinsihin ako ni Yaya Siling na kausapin ang lalaki. Iha, kaawaan mo naman si Jeff. Kanina pa naghihintay sa'yo ang binata. Kahit man lang gumawa ka ng dahilan na magiging abala ka para wag siyang magtagal. Ano naman po ang sasabihin ko? Wala talaga akong maisip na dahilan, Yaya. Sabihin mo na lang, umalis ako. Nasa trabaho ko. Aba, hindi pwede yon. Kailangan mo siyang kausapin para alam niyang nasa bahay ka lang ngayon. Pwede mo po ba akong samahan na kausapin siya? Ano ka ba namang bata ka? Simplihan mo lang kasi. Makakaintindi naman yung tao. Kesa naman yung pinaghihintay mo, mas nakakaawa siya. Sige na nga. Basta sa tabi ko lang po kayo ha. Kapag umalis kayo sa tabi ko, iiwan ko rin siya. Ay, oo na. Sige na, bumaba na tayo. Ikaw talaga, ang tanda-tanda mo na isip bata ka pa rin. Bumaba nga kami ni Yaya at hinarap si Jeff na noon ay patingin-tingin na sa kanyang relo. Kaagad na nagliwanag ang mukha ng binata nang makita siya. Sa tingin ko, nagsisimula na siyang mainip. Kaso lang, pinipigilan niya lang ang sarili niya. Salamat naman at finally, bumaba ka rin. Akala ko hindi mo na naman ako kakausapin. Pasensya ka na ha. Marami lang kasi akong ginagawa. Bala ko na nga sanang pasabihan ka kay Yaya na sobrang abala talaga ako eh. Baka mamaya abutin ako ng hating gabi sa kakaharap sa mga paperwork ko. Kailangan mo ba ng tulong? Libre ako. Gustong-gusto ko rin na tumulong sa mga masisipag na kagaya mo. Naku, wag na. Okay lang ako. Nandito naman si Yaya eh. Ano palang kailangan mo? Pwede pakibilisan kasi may tatapusin pa ako eh. Itatanong ko lang sana kung wala ka bang lakad sa mga susunod na linggo. Malapit na kasi ang fiesta sa amin. Baka pwede kitang maimbitahan. Inaasahan ka ni na mama na pumunta eh. Fiesta? Saan nga ba yung sa inyo? Naalala ko nakapunta na dati dyan sina mama at papa eh. Sa Villa Carmela lang naman, sa kabilang bayan. Maghahanda kasi kami eh. Kinakantsawan nila ako dahil sa lahat ng miyembro ng pamilya namin, ako na lang ang wala pang naiimbita. Ang mga kaibigan mo, bakit hindi mo sila imbitahan? Kath naman, nakalimutan mo na ba? Hindi naman ako nakikipagkaibigan sa mga kabaro ko dahil abala ako sa kakasunod sa'yo. Tunog na nunumbat ka. Naku, hindi naman. Pasensya na. Wala sa isipan ko yun. Ang sa akin lang, since ayaw mo naman akong sagutin, kahit ipakilala na lang kita kina mama bilang aking kaibigan. Aminin man natin o sa hindi, tayo lang naman na magkaibigan dito sa lugar natin eh. Buti talaga alam mo no. Akala ko kasi ipipilit mo na naman yung panunuyo mo sa akin. Hinahayaan lang kitang ligawan ako pero alam mo naman palagi kung anong sagot ko. Huwag kang mag-alala. Kahit ngayon lang, hindi ko babanggitin ang tungkol sa panliligaw ko sa'yo. Sumama ka lang. Pangako, mag-i-enjoy ka dun. Sige, ipagpaalam mo ko kay mama. Siguraduhin mo lang wala akong ilalabas na pera sa pagsama ko sa'yo ah. Oo naman. Akong bahala. Nang magkausap na nga si Jeff at ang aking ina, ipinagpaalam niya ako para sa 3 araw na bakasyon sa probinsya. Kinakantsawan nila ako, baka raw ma-develop ang feelings ko para sa lalaki. Panay pakita lang ako sa kanila ng nandidiring itsura. Hindi ko talaga gusto si Jeff at kahit siya na lamang ang pinakahuling lalaki dito sa mundo, hindi ko kailanman isusuko ang puso ko sa kanya. Pagsapit ng linggo, bumabiyahe na kami ni Jeff papunta sa kabilang bayan. Siya ang nagmamaneho dahil may kotse siya.
Kasama ko rin si Yaya for safety purposes. Maigi na yung sigurado ko na hindi magkakaroon ng chance si Jeff na gawan ako ng masama. Nahihiya kasing tumanggi si na mama sa kanya eh. Magkakilala na sila simula pa nung high school kami. Hanggang sa magkaasawa at magkaanak na nga ang mga magulang namin, malapit pa rin silang magkaibigan kahit sa magkaibang bayan sila nakatira. Siguradong matutuwa si mama kapag nakita ka niya, Kath. Sabi niya sa akin, bata ka pa raw nang huli niyang makausap. Hindi naman kasi naglalagi si Tita Leonor sa bayan namin ng matagal eh. Kaya minsan lang kami magkita dati. Tapos ngayon, hindi na sila nakakadalaw sa bahay. Alam mo, kapag naging girlfriend kita, araw-araw ka nang dadalawin ni mama. Ahem. Teka lang, akala ko ba malinaw na sa'yo na hindi ka magbabanggit sa akin ng tungkol sa panunuyo mo? Pasensya ka na, Kath. Prinsesa na talaga ang turing ko sa'yo eh. Kahit na, may kasunduan tayo ah. Dapat tinatandaan mo yon. Nakakawala ka naman ng gana eh. Bumaba na lang kaya ako. Naramdaman ko ang mahinang pagsiko sa akin ni Yaya kaya napairap ako. Bukod sa hilig ko na talagang apihin si Jeff, madalas ko rin siyang binablackmail para bilhan ako ng kung ano-ano. Tuloy nang mapadaan kami sa isang fast food ay nilibre niya kami. Mura pa ang mga bilihin noon pero malaking bagay na ang gumastos siya ng 500 piso. Kalaunan, bumalik na kami sa pagbabiyahe. Medyo nakaramdam ako ng antok habang nakadungaw sa daan kaya nagpa siya kong umidlip saglit. Nagising na lang ako na nasa harapan na kami ng isang kalakihang bahay. Ngingiti na sana ako nang mabungaran namin si Jeff na nakadungaw sa akin at muntikan na akong halikan kaya naman nainis ako. Nasa na tayo? Hindi ko na malayang napahaba yata ang tulog ko ah. Ayos lang yun. Halika na. Bumaba na tayo at nauna na si Yaya. Mandaraya talaga si Yaya. Bakit niya ako iniwan? Gusto niya raw na ako ang gumising sa'yo. Kaya halika na. Ako nang bahala sa bagahe ko. Tumangulang si Jeff pero may natatanaw akong papalapit sa amin na lalaki. Medyo hawig sa lalaki kaya naman napahinto ako sa ginagawa. O tol, buti naman at maaga kayo. Siya na ba si Kath? Oo kuya, siya na nga si Kath. Kath, si Kuya Joshua nga pala kapatid ko. Narinig ko, tol nga ang tawag niya sa'yo hindi ba? Kumusta Kuya Joshua? Ayos tong nakasama mong bisita. Hindi boring kausap. Pasensya na po, nabigla lang ako. Ayos lang yun. At least, hindi ka kagaya nitong si Jeff. Formal na formal. Parang hindi makabasag pinggan. O sige na, pumasok na tayo sa loob. Kanina pa naghihintay sa inyo si Mama. Marami siyang inihandang pagkain para sa ating lahat. Bukod kasi sa fiesta, ay kaarawan ko rin ngayon. Kaya masaya ako na nakapunta ka sa aming tahanan, Kath. Naku, walang anuman po. Kaso lang hihingi po sana ako ng paumanhin. Wala akong naihandang regalo para sa inyo eh. Huwag mo nang isipin ang regalo. Sapat na ang presensya mo. Sige na, Jeff. Alalayan mo si Kath papunta sa bahay. At sisilipin ko lang sa likuran ng mga nagkakatay ng baboy. Sige po, kuya. Halika na, Kath. Kaya ko na nga ang sarili ko, hindi ba? Bakit ka ba namimilit? Galit ka na naman sa akin eh. May problema ba? Oo, meron. Hindi ko alam kung tama bang ginawa kong pagsama sa'yo dito sa inyo. Nagkasundo na tayo na hindi mo isisingit ang panliligaw mo ah. Pero nalingat lang ako saglit, manghahalik ka na. Nakakatuwa ba yun? Para yun lang, palalakihin pa natin. Pasensya na. Sa sobrang ganda mo kasi, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Yun na nga ang punto eh. Sa sobrang ganda ko, hindi mo deserve na maangkin ako. Wika ko sa kanya tsaka ako nagdadabog na tinalikuran siya. Salamat na lang talaga nasa may pinto na si Yaya Siling at balak na sanang sumunod sa amin. Nagtaka si Yaya kung bakit ako nakasimangot, kaya naman kinausap niya ako. Iha, anong nangyari sa'yo at nakakunot na naman yung noo mo? Aba, nakilala ko na ang mga magulang ni Jeff, ang babait nila. Halika, puntahan natin sila. Naiinis lang kasi ako kay Jeff, Yaya. Muntik na niya akong halikan. Abay mabuti, edi may boyfriend ka na. Yaya?
Isipin mo, Iha, hindi ka na makakatagpo ng mga taong kagaya ni Jeff. Mabait na, galante pa. Tapos maasikaso, tulad ng mga magulang niya. Alam niyo naman po na may iba akong napupusuan, hindi ba? Nagulat kami ni Yaya nang makarinig ng pagbagsak ng maleta sa aming likuran. Si Jeff ang naroon. Awang ang labi habang maluha-luha na nakatingin sa amin. May iba ka nang nagugustuhan? Oo, kilala mo naman siguro si Omar, hindi ba? Bakit? Bakit ang kaibigan ko? Jeff, ano ba yung dinadrama mo dyan? Gusto lang naman hindi kami magpapakasal. Tsaka wala ka namang karapatang magalit ah. Alam mong sumama ako sa'yo bilang kaibigan. Kaya kung hindi mo ako kayang tingnan sa paraang gusto ko, aalis na lang kami. Uuwi na kami ni Yaya. Iha, ano ba? Tumigil ka nga. Teka, bakit hindi pa kayo pumapasok? Pasensya ka na, Iho. Para kasing aso't pusa ang dalawang yan eh. Kanina pa nagtatalo. Tumuloy na po kayo. Ako na ang kakausap kay Jeff. Para matigil na nga ang bangayan namin ng lalaki, hinila na niya ako sa loob ng bahay. Naabutan ko ang mga magulang ni Jeff na masayang nakikipag-usap sa iba pa nilang bisita. Tingin ko nga magkakalapit silang lahat. Siguro maliban na lang sa amin. Pinanindigan ko pa ang aking kamalditahan, lalo na at namataan kong nakasunod sa amin ang binata. Naiinis pa rin ako sa ginawa niyang kapangahasan. Wala akong balak na ibigay sa kanya maski na ang una kong halik. Pilit kong iwinaksi ang alalahaning yon sa aking isipan. Sa halip, nilawakan ko ang pagngiti at nakipagkilala sa kanyang mga magulang. Nakaibigan naman ang aking mama at papa. Matapos ang konting kamustahan, pinagpahinga nila kami sa kwarto namin ni Yaya. Naglalabas na ako ng mga damit mula sa maleta nang magsalita sa akin ang aking Yaya. Balita ko, may batis daw sa likod ng bahay nila. Lalakad lang tayo ng ilang metro. Ano, gusto mo bang mamasyal, Iha? Pwede ba tayong maligo doon? Mukhang pwede naman. Sige, sasama po ako sa inyo mamaya. Sige, magpahinga ka na muna para mamayang hapon may lakas ka ng mamasyal sa kakahuyan. Ang sabi sa akin ng mama ni Jeff, doon daw idadaos ang kaarawan ng kuya ng lalaki. Yun nga ang ginawa ko pagkatapos naming mag-usap ni Yaya Siling. Natulog ako ulit at sinigurado ko na wala nang bubungad na Jeff sa aking paggising. Kinahapunan nga, naghahanda na kami ni Yaya Siling ng mga dadalhin nang kumatok si Jeff sa pintuan. Pinagbuksan siya ni Yaya kaya napairap na naman ako. Ayokong maging suplada ka sa akin hanggang bukas. Sana naman mapatawad mo ako. Hindi ko masasabing pinatawad na kita, pero irerespeto ko ang mga magulang mo dahil nasa bahay ninyo ko. Kaya kung ayaw mong mas lalo akong magalit sa'yo, lumayo-layo ka na sa akin. Yuho, may matanda rito naririnig kayo. Konting bulungan naman. Yaya naman, halika na nga, maiiwan pa nila tayo niyan eh. Sumunod lang kayo sa baba, maghihintay ako doon. Sige, Iho, ako na ang bahala. Pagpasensyahan mo na ang alaga ko, ha? Ayos lang po. Bumaba na nga kami at nagtungo sa kakahuyan. Namangha ako dahil na-preserve nila ng maayos ang bawat halaman doon. Walang pinutol na punong kahoy, may mga ligaw pang mga bulaklak at nakakabighaning tingnan ng batis. Hala, ang linaw ng tubig! Sabi ko na nga ba, magugustuhan mo to eh. Mahilig ako sa kalikasan, hindi ko akalaing makakakita ako ng ganitong magandang tanawin. Sariwa, tahimik at malamig. Siguro naman, patatawarin mo na ako sa ginawa ko. Sorry na talaga, Kath. Nabigla lang ako, hindi ko na uulitin. Isa pa, matatanggap ko na kung kaibigan lang ang turing mo sa akin. Ayaw ko naman na kalabanin si Omar dyan sa puso mo. Talaga? Sumusuko ka na? Hindi mo na ako liligawan? Oo. Ayos na sa akin na maging kaibigan ka. Okay na ang ganito kaysa naman layuan mo ko. Ay, salamat naman at nagising ka na rin sa kahibangan mo. Sa naging desisyon mong yan, magkakasundo na tayo. Talaga? Hindi ka nalalayo sa akin? Yang panliligaw mo lang naman ang dahilan kung bakit ilang ako sa iyo eh. Ganyang hindi ka na nagdedemand sa akin ng higit pa sa pagiging kaibigan, masasabi kong ayos na tayo.
Kay laki ng naging ngiti ni Jeff. Ito lang naman talaga ang gusto ko ang maging kaibigan lang siya. At sana makahanap siya ng babaeng tunay na magpapatibok ng puso niya. Naging maayos naman ang pagdaos namin ng kaarawan ng kanyang kuya. Nagkatuwaan kami sa batis. May palaro at nag-alay ng kanilang mga talento. Isa ako sa nagbigay ng mensahe na ikinatuwa naman ni Yaya dahil panandalian daw akong nag-mature. Masyado lang talaga akong natuwa dahil hindi na ako magtatago pa mula kay Jeff. Kaibigan lang siya. Yun lang. Wala nang bawian ha. Kapag nanligaw ka pa sa akin ulit, hindi na kita papansinin. Wala akong pakialam kahit boto pa sa'yo ang mga magulang ko. May isang salita naman ako Saka ayaw kong malayo sa'yo. Kaya okay na ako sa ganito. Salamat naman kung ganun. Alam mo, naiilang kasi talaga ako kapag tinitignan mo ko na parang gusto mo kong maging asawa Hindi ko nakikitang sarili ko na makakasama ka habang buhay. Grabe ka naman sa akin. Pero pagbibigyan kita sa pagiging laitera mo. May isa lang akong pakiusap sa'yo. Ano yun? Sakitin si Omar. Hindi niya kayang tumanggap ng salitang masasakit. Kaya ang mga ginawa mo sa akin ngayon, wag mo sanang gagawin sa kanya. Ayoko mapahamak siya. Kaya wag mo sanang sasaktan ng kaibigan ko. Ayokong mangako pero susubukan ko sa abot ng aking makakaya. Sige na, sumali na tayo sa kanila. Tuwan-tuwa na sila sa paliligo. Sige, susunod ako. Makalipas ang 3 araw, bumalik na kami sa aming bayan. Marami akong ibinalita kay Mama. Nadismaya sila sa naging desisyon namin ni Jeff na manatili na lang na magkaibigan. Wala naman akong pakialam talaga sa nararamdaman ng lalaking yun Isa pa, nililigawan na ako ni Omar. Mga ilang beses din siyang dumalaw sa bahay. Kaso lang, nang tumagal, nawawalan na rin ako ng gana sa kanya. Kaya kagaya ni Jeff, binasted ko din ang binata. Wala akong pakialam kung masaktan ko siya o kahit umiiyak siya habang nagmamakaawa sa akin. Kinaumagahan, paalis na ako papunta ng opisina nang mapansin kong nakaabang na si Jeff sa labas ng bahay namin. Jeff, anong ginagawa mo rito? Sinusundo ang kaibigan ko. Halika na, ako na maghahatid sa'yo sa opisina. Papunta din naman ako sa trabaho Ang swerte ko naman, ang bait ng kaibigan ko. Gusto mo bang dumaan muna sa fast food? Ibibili kita ng kape. Sige, okay lang. Kumusta na pala kayo ni Omar? Si Omar? Naku, wala yun. Narealize ko, hindi ko pala siya gusto Tingin ko, gustong-gusto ka niya. Tama ka. Siya nga ang pumalit sa'yo Ayaw akong tantanan. Kahit hating gabi dumadalaw. Nakakainis. Nag-away ba kayo nung huli kayong mag-usap? Hindi naman. Nagmamakaawa lang siya sa akin na kahit ilang beses ko raw siyang tanggihan, paulit-ulit pa rin niya akong liligawan. Sinabi ko sa kanya na may gusto na akong iba. Mas maigi na yung maging honest ako sa kanya, hindi ba? Hindi mo dapat na sinabi yun. Sensitibo si Omar sa mga bagay na may kinalaman sa'yo. Kaya nga ako nagparaya Kahit ang totoo, munti ka na ako mabaliw dahil sa'yo. Jeff, syempre, bago ko siya pahalagahan, kailangan ko ring pahalagahan na muna ang sarili ko. Hindi naman pwedeng basta na lang akong umuo sa kanya kahit naaalibadbaran na ako sa kanya, hindi ba? May iba ka pa bang sinabi sa kanya nang gabing dumalaw siya sa bahay niyo? Sinabi ko sa kanya na mamahalin ko lang siya kapag nagunaw na ang mundo o di kaya ay magpakamatay na muna siya. Tatawa-tawa kong sambit kaya naman napaprenong bigla si Jeff sa pagmamaneho. Muntik na akong mauntog sa windshield, dahilan para mainis ako sa kanya. Nagbago ang mukha ni Jeff at biglang naging seryoso ang tema ng usapan naming dalawa. Munti ka na tayo doon Bakit ba basta ka nalang humihinto? Alam mo bang nakaburol ngayon si Omar sa bahay nila? Baliw, seryoso ba yan? Oo, nagpakamatay siya kagabi, Kath. Nagbigti si Omar dahil sa sama ng loob. Nang mga sandaling yon, napalis kaagad ang ngiti sa aking muka. Kinabahan ako, kinilabutan. Hindi ko inakala na magagawa ni Omar ang mga bagay na yon. Pinagpapawisan pa ako ng malapot kahit malamig naman sa loob ng sasakyan ni Jeff. Bakit niya naman ginawa yun? Bakit nga ba? Sa tingin mo?
Hindi ko naman sinasadya yun eh. May mga salita kasi na hindi dapat sinasabi sa mga taong kagaya ni Omar. Matagal na siyang depressed, Kath. Pero anong ginawa mo? Dinagdagan mo pa ang problema niya. Para mo na din siyang pinatay. Bakit parang kasalanan ko pa? Hindi naman ako nag-abot sa kanya ng lubid ah. Hindi naman ako nagkabit nun sa leeg niya. Kasalanan niya dahil naging mahina siya. May mga sinabi kang masasakit kaya na-trigger ang kagustuhan niyang patayin ang sarili niya. Ngayon nagtagumpay si Omar, masaya ka na? Ako munti ka nang mabaliw ng dahil sa'yo. Kahit alam ko nagmumukha na akong tanga, pinalalagpas ko. Umaasa ako na magugustuhan mo rin ako dahil yun ang pangarap ko. Pero ngayon nakikita ko ng tunay mong ugali. Napagtanto ko na hindi ka pala karapat-dapat sa pagmamahal ko. Habang naririnig yon sa bibig ni Jeff, hindi ko maipaliwanag ang sakit na aking nadarama. Para akong pinunit sa labis na kahihiyan. Kaya naman napalingon ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong aking sasabihin pero sinubukan kong magsalita. Jeff, Bumaba ka na, Kath. ano? Nababaliw ka na ba? Malayo pa ako sa opisina. Paano mo ko naaatim na paglakarin? Sinabing bumaba ka na eh. Kalokohan to, alam mo ba? Bababa ka o kakalad ka rin kita palabas? Wala akong nagawa kundi inis na bumaba ng kotse niya tsaka padabog na sinara ang pinto. Galit na galit ako pero may halong kaba. Hindi ko kasalanan na nagpakamatay si Omar. Siguro nakukonsensya ako dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Pero may sarili naman siyang utak. Alam niya kung ano ang tama at mali at hindi ako ang dapat nabagsakan ng sisi. Hindi ko tuloy napansin ang nagbabanta niyang tingin sa akin bago niya pinaharurot ang minamanehong kotse. Tila ba nasagad ko ang pasensya ni Jeff kung kaya't naging ganito ang trato niya sa akin. Mabuti na lang may mga masasakyan na ako ng mga sandaling yon. Wala akong naging desisyon kundi ang pumara ng masasakyan para makarating na kaagad sa opisina. Inaatake ko ng konsensya. Gayunpaman, pilit kong iwinawaksi ang kahit na anong alalahanin mula sa kanya. Gabi na nang maisipan kong umuwi. Matapos ligpitin ng mga gamit ko ay in-off ko na ang computer at pinatay ang ilaw bago lumabas ng opisina. May nakasalubong pa akong gwardya. Marahil ay naglilibot muna ito sa pasilyo at iba pang silid bago bumalik sa sarili nitong pwesto para magbantay sa gabing yun. Magandang gabi po, ma'am. Mukhang nag-overtime po kayo. Madalas niyo po bang ginagawa yan? Abay, nakakasama po sa kalusugan ng magpuyat. Magandang gabi rin po. Opo, palagi akong nag-overtime. Marami kasing kailangan tapusin eh. Teka lang, bago po ba kayo rito? Mukhang ngayon ko lang kayo napansin ah. Opo, bago lang ako rito. O siya, kailangan ko na pong umuwi. Gabi na at baka wala na akong masakyan. Ganun ba? Ingat po, ma'am. Marami pa naman ang nasa-salvage na babae ngayon. Grabe ka naman, Manong. Hindi naman po siguro. Wala pa naman akong sundo. Yan kasi ang napapala ng mga babaeng mahilig magpaasa. Mga babaeng walang pakialam sa nararamdaman ng mga lalaking sumusuyo sa kanila. Yan ang kahahantungan ng mga pintaserang dalaga. Ang mamatay. Mabilis akong napalingon sa nagsasalita. Kanina pa ako nagdududa sa narinig kong boses, kaya nilingon ko siya. Nagulat na lang ako nang humalakhak ang lalaki at tinanggal ang suot niyang sombrero. Si Jeff, nanlilisik ang kanyang mga mata at may hawak siyang kutsilyo. Kinilabutan ako nang makitang kumislap ang talim nun sa liwanag sa labas. Loko ka! Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako tinatakot? Kanina lang galit na galit ka sa akin ah. Aanhin mo yung kutsilyo. Ano, papatayin mo rin ba ako? Hindi kita tinatakot, Kath. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Isa pa, wala ka ng pakialam kung anong gagawin ko sa kutsilyo. Malay natin, may mapaggagamitan tayo mamaya. Ano bang gagawin mo? Malalaman mo mamaya. Nakangisi niyang wika sa akin. Nangatog ako sa takot ng sa mahinahong salita, sinabi niya sa akin na may tao daw na naghahanap sa akin. Mahalaga din na makausap ko at makapagpaliwanag ako sa kasalanang nagawa ko.
Kaya naman dahil sa labis na pagkataranta, wala akong nagawa kundi sumunod kay Jeff sa parking lot. Binubuksan na sana niya ang pinto nang maisip kong samantalahin ang pagkakataon. Kumaripas ako ng takbo. Hindi ko alam kung paano at saan banda ako nagkamali. Nang mapasigaw na lamang ako sa mahigpit na pagkakahawak ni Jeff sa buhok ko, kaya nagpumiglas ako at mangiyak-ngiyak na nakiusap sa kanya. Aray! Jeff! Nasasaktan ako! Pakiusap, bitiwan mo ako! Saan ka pupunta ha? Akala mo ba talaga? Makakatakas ka sa akin? Ha? Saan mo ba ako dadalhin? Kailangan ko nang umuwi. Sasama ka muna sa akin bago kita ihatid pa uwi. O baka naman gusto mong butasin ko yung sikmura mo. Nababaliw ka na ba? Kung ano-anong sinasabi mo, dapat kang mapunta sa mental hospital. Baliw ka! Oo, baliw na kung baliw. Pero ikaw ang nag-udyok sa akin kaya ako naging ganito. Sinagad mo ang pasensya ko dahil sa ginagawa mong pagtrato sa mga nagkakagusto sa'yo. Kaya mong pumatay ng tao nang hindi mo hinawakan ng pisikal. Kung tungkol ito kay Omar, pwede ba nating pag-usapan na lang ng maayos? Tinatakot mo na kasi ko eh. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? May gusto ngang makipag-usap sa'yo. Ngayon, sasama ka ba sa akin o sa pilitang kitang ipapasok sa kotse? Walang hiya ka? Kidnapping na tong ginagawa mo. Talaga lang ha? Huwag kang mag-alala. Maliban sa pagdukot sa'yo, may iba pa akong krimen na idadagdag. Nang sumikat ka naman at maging kilala sa lahat ng mga lalaking pinaluha mo. Wala na akong nagawa nang sapilitan niya akong pinasok sa kotse. Sinubukan kong pumiglas pero nilapitan niya lang ako. Tsaka tinakpan ng panyo ang ilong at bibig ko. Hindi ko alam kung anong meron sa kapirasong telang yon dahil bigla na lang akong nahilo at nagdilim kagad ang paningin ko. Nang magising ako, madilim pa rin sa aking kinaroroonan. May naririnig akong lagaslas ng tubig kaya hinuha ako, malapit ako sa ilog o sapa. Kinilabutan ako. Hindi ko pa alam kung anong nangyayari kay Jeff. Bigla na lang kasi siyang naging bayolente sa akin. Balak ba niya akong lunurin? Gumaganti ba siya sa nangyari kay Omar? Hindi ko alam. Mabuti na lang hindi ako nakagapos. Dumilat ako at nagmamadali sa pagbangon. Pamilyar sa akin ang lugar. At kung hindi ako nagkakamali, ito ay batis sa Villa Carmela. Diyos ko, anong ginagawa ko rito? Dito tayo mag-uusap, Kath. Kaharap si Omar. Halos pabulong lang na wika sa akin ni Jeff pero nagsisigaw ako sa takot nang makita ang bangkay ni Omar sa punong kahoy sa aming harapan. Nakabitin pa rin at mukhang naninigas na. Hindi totoo ang sinabi ni Jeff na nakaburo lang katawan ng lalaki. Anong ginagawa ng katawan ni Omar dito? Anong ginawa mo sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya. Kagustuhan niya sumabit dyan. Gusto ko lang na makita mo ang ginawa niya bago ko ipaalam sa pamilya niya na pinatay mo siya. Hindi ako ang pamatay sa kanya. Hindi ako kriminal. Hindi nga ba? Paasa ka. Sa dami ng lalaking lumuha para sa pagmamahal mo. Baka nga kung naging mahina lang ako, isa na din ako sa nagbigti sa punong kahoy na yan. Baliw ka na, Jeff. Desperado. Pinipilit mo na ang gusto mo kahit hindi na dapat. Oo. Desperado na ako makahanap ng tiyempo para magantihan ka sa ginawa mo. Ngayon, bago kita isama kay Omar sa hukay, magpapakasasa na muna ako sa'yo. Nagulat ako nang tila mabangis na hayop na lumundag sa aking harapan si Jeff at sinibasib ako ng halik. Nagpumiglas ako. Sinubukan ko siyang itulak pero lalo lang niyang dinidiin ang katawan niya sa akin. Hintakot na sinubukan kong sumigaw pero tinakpan niya lang ang bibig ko at pinagapang ang kanyang mga kamay sa mga pribadong parte ng katawan ko. Jeff! Wag! Ayoko! Huwag ka nang pumalag! Ngayon, langit muna ang ipapatikim ko sa'yo. Dahil pagkatapos nito, sa impyerno naman ang bagsak mo. Maawa ka, Jeff. Hindi ko naman kasalanan na nangyari sa kaibigan mo. Magbabago na ako. Magiging mabuti na ako sa mga manliligaw ko. Huwag mo lang akong daanin sa dahas. Papayag ka din naman pala. Kailangan mo pa akong pagurin. Huwag kang mag-alala. Mabilis lang to.
Napahagulgol na lang ako sa pinaghalong sindak at takot. Wala na akong ibang maisip gawin sa ngayon kundi ang tumakas sa mga bisig niya. Hindi ko gusto ang ginagawa ni Jeff. Oras na makatakas ako sa mga kamay niya, sisiguraduhin kong mabubulok siya sa kulungan. Dahil sa labis na desperasyon, hinayaan ko na muna siyang halikan ako hanggang sa makahanap ako ng tiyempo. Kung kailan kalmado na siya at hindi na nakahawak sa kamay ko, kumapaka pa naman ako ng kahit na anong pwede kong ipamukpok sa kanya. Salamat na lang may nadampot akong bato. Nilulumot na yon pero alam kong sapat na para patulugin ang walang yang lalaking nakadagan sa akin. Tinansya ko ang bigat ng bato at walang babalang pinukpok ko ito sa ulo niya. Hindi man hinimatay si Jeff pero saglit siyang nahilo. Hinipo niya ang ulo niya at nanlaki ang mga mata nang makitang nagdurugo yun. Mabalasik siyang napatingin sa akin. Hayop kang babae ka! Hindi ako papayag na isang manyakis lang ang kagaya mo na umangkin sa akin! Lintik kang babae ka! Bakit mo ako sinipa? Kulang pa yan! Nanggagalaiti kong sigaw at binato na sa kanyang hawak kong bato na ipinukpok ko kanina. Sa pagkakataong ito ay napayuko na siya kaya kaagad na akong nagtatakbo. Wala na akong pakialam kung saan man ako dalhin ang aking mga paa. Ang mahalaga, makalayo ako sa hayop na lalaking yon. Iilang metro na ang natatakbo ko nang may madaanan akong malaking patay na kahoy. Napansin kong kasya ako sa ilalim nun kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Isiniksik ko ang aking sarili sa ilalim ng punong kahoy. Naririnig ko naman ang mga yabag ng paa ni Jeff, papalapit na sa aking pinagtataguan. Kath! Lumabas ka na! Alam kong nasa paligid ka lang! Hindi ako magpapahuli sa'yo. Hindi ako papayag na... Dali na! Kahit magtago ka pa, mahanap kita! Amoy na amoy ko ang halimuyak mo dito sa paligid. Hindi pa tayo tapos eh! Hayop ka. Pagbabayaran mo ang kababuyang ginawa mo sa akin. Gusto mong makipaglaro, ha? Sige, pagbibigyan kita. Pero kapag nahuli kita, patay ka! Diyos ko, tulungan mo po ako. Napapikit na lang ako sa labis na sindak. Halos hindi na nga ako humihinga sa takot na baka pati yun ay marinig pa ni Jeff. Kahit madilim sa kakahuyan ay sumisilip naman ang siwang ng liwanag ng buwan dito. Natatanaw ko ang kanyang anino, palakad-lakad habang hinahanap ako. Hanggang sa kalaunan, basta na lang siyang nawala. Halos maligo na nga ako sa pawis sa aking pinagkukublihan. Nararamdaman ko na din ang mga langgam na gumagapang sa aking balat pero kahit kinakagat na ako ay namanhid na yata ang katawan ko sa sobrang pagkabalisa. Halos 5 minuto din akong naistatwa sa pinagtataguan ko nang humupa na ang tensyon. 1, 2, hanggang 10 segundo ulit ang binilang ko. Tahimik na, tanging dagundong na lamang ng kaba sa aking dibdib ang naririnig ko. Naisip kong baka wala na siya. Nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. Lalabas na sana ako nang biglang dumungaw ang nakangising si Jeff habang walang awang hinihila ako palabas sa aking pinagtataguan. Bulaga! Halika rito, babae ka! Pinagod mo pa ako, mahanap ka rin pala. Pwes, sisiguraduhin kong pati mga magulang mo ay iiyak kapag nakita nila ang putol-putol mong katawan mamaya na palutang-lutang sa ilog. Hindi ako papayag na ikaw lang ang pumatay sa akin. Malakas kong sinipa si Jeff na ikinatilapon niya. Wala na akong pakialam kung marungis ako o naiwan ang sapatos ko sa batuhan o napunit na ang damit ko. Ang mahalaga, makalayo ako sa kanya. At hindi na ako magtatago. Kailangan kong makahanap ng tulong. Kailangan kong makapagsumbong sa mga pulis. Sa katatakbo ko ay may narating akong isang lumang kamalig. Napansin kong maliwanag pa ang gasera sa loob kaya naisip ko baka may tao pa roon. Nanginginig na kinatok ko kagad ang pinto habang panay ang lingon ko sa aking pinanggalingan. Wala pa si Jeff, may pag-asa pa ako. Tao po! Pakiusap! Tulungan niyo po ako!
Narinig kong may papalapit sa pinto at binuksan nga ito. Isang babae na sa tingin ko ay nasa 29 anyos ang edad ang nakaharap ko. Pinagmasdan ko pa mula ulo hanggang paa. Sino ka? Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras ng gabi? Ate, tulungan mo po ako. May humahabol po sa akin. Pakiusap, itago niyo po ako. Parang awa mo na. Sige, halika. Pumasok ka rito. Maraming salamat po. Ano bang nangyari sa'yo? Mahaba pong kwento eh. Ako nga po pala si Kath, taga-kabilang bayan. Nakarating lang ako dito dahil dinukot po ako ng inaakala kong kaibigan. Sina Sandoval ba yan? Joshua Sandoval at ang kapatid niyang Jeff Sandoval? Tama po kayo. Paano niyo sila nakilala? Hindi na mahalaga yon. Huwag kang mabahala. Hindi ka nila mahahanap dito. Mga taong may matinding pangangailangan ng tulong lamang ang nakakakita nitong kamalig ko. Ang mabuti pa, gamutin na natin ang mga sugat mo. Napaiyak ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam kung anghel ba si Ate Marieta, pero nagpapasalamat ako sa ginawa niyang pagligtas sa akin. Sa pinagdaanan ko ngayon, hindi ko na alam kung paano pa ako kikilos nang hindi natatakot sa paligid ko. Natatakot ako kay Jeff. Pagkatapos gamutin ni Ate Marieta ang aking mga sugat, pinainom niya ako ng kape. Nagpasalamat naman ako, lalo na nang alukin niya ako na mahigana sa kawayang papag na meron siya. Delikado na kapag umalis ka pa ngayon. Bukas ka na umuwi sa inyo. Ano palang balak mo? Ipakukulong ko si Jeff. Kailangan niyang magdusa sa kanyang ginawa sa akin. Magbabayad siya. Pareho pala tayo ng pinagdaanan. Ako naman ay muntikan na ding mamatay sa kamay ng lalaking pinakamamahal ko. Ang dahilan lang, kinamumuhian niya ang pagiging makaluma ko. Kinutya niya ako at nilait, sinaktan at pinahiya sa maraming tao. Sa tagal ko nang nabubuhay sa mundo, ngayon ko lang naranasan ng sakit na hindi ko akalaing siya pa mismo ang magbibigay sa akin. Pasensya na kung naistorbo kita, ate. Wala yon. Sino ba naman ang magtutulungan, kundi tayo rin lang na mga inaapi. Yumuko si Ate Marieta at napatingin sa kuko ko. Hindi ko alam kung anong tinititigan niya pero nakuryoso ko. Ate, anong tinitignan mo? Pinagtangkaan ka ba ni Jeff? Opo ate, paano niyo nalaman? Kung hindi ako nagkakamali, balat niya ang sumiksik dyan sa mahaba mong kuko. Nanlaban ako kanina. Pinagkakalmot ko siya. Hindi ko naman alam na sumiksik sa kuko ko ang balat niya. Sobrang pino na nito. Paano niyo nakita? Naaamoy ko. Pwede ko bang mahingi na lang ang mga yan? Gusto kong sabihing may pagka-weirdo si Ate Marieta. Talagang kinuha niya ang sumabit na balat ni Jeff sa aking kuko. Tinanong ko siya kung anong gagawin niya sa mga yon. Ngumisi lang si ate. Nanatiling dilat ang aking mga mata habang nakahiga sa papag. Iniwan na niya ako para makapagpahinga na raw ako. Pinakikiramdaman ko na lang ang paligid. Naririnig ko si ate na umuungol at nagdarasal. Hindi ko maintindihan ang kanyang mga binibigkas na kataga. Gayunpaman, hinayaan ko na lamang siya. Laking pasasalamat na nakaligtas ako sa kamatayan at hindi nasaktan sa piling ni Jeff. Kinaumagahan, hinatid na ako ni Ate Marieta sa bayan. Hanggang dito na lang ako, Kath. Huwag kang mag-alala, hindi ka nagagambalain pa ni Jeff. Maraming salamat ate ha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, ligtas ka na. Salamat ate. Tutuloy na ako. Mag-iingat ka. Sakaling kailangan mo ulit ang tulong ko, alam mo kung saan ako hahanapin. Tinanguan ko lang si Ate Marieta at kumaway na. Sumakay ako sa pinara kong biyahero ng gulay at nakiusap na ibaba ako sa estasyon ng pulis. Mabuti na lang, mabait naman ang lalaki at pumayag sa aking pakiusap. Matagumpay kong naisumbong sa otoridad si Jeff. Napaalam ko din sa aking pamilya ang nangyari. Napag-alaman kong kagabi pa raw pabalik-balik ang aking ama sa kahahanap sa akin. Ang masaklap pa, natagpuan nila ang nagkalat kong gamit sa parking lot. Isa pa sa binalita nila ay ang tungkol sa gwardya na natagpo ang patay sa basurahan na hinuha ko, pinatay ni Jeff para kunin ang uniformeng suot niya kagabi para linlangin ako.
Kalaunan, sinundo nila ako. Muli lamang kaming tinawagan nang ipaalam sa amin ng mga pulis na nahuli na raw si Jeff. Kasama ko si Yaya Siling nang nagpunta sa presinto. Malutong na sampal kaagad ang iginawad ko kay Jeff nang makaharap ko ang lalaki. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mong pagtangkaan ako! Ginusto mo din naman yun, di ba? Alam ko naman na pakipot ka pa masyado. Pakipot? Ha? Ilang beses na kitang binasted. Ikaw tong makulit na hindi mapakali. Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng kaibigan ko. Hindi totoo yan. Huwag mong ibibintang sa akin ang mga bagay na inosente naman ako. Hayop ka? Ako na nga ang pinagtangkaan mo. Ako pa ang papasahan mo ng krimen na ginawa mo? Nakakadismaya ka, lalaki. Botong-boto pa naman ako sa'yo dati, pero kriminal ka pala. Bakit hindi nyo tanungin ang alaga nyo kung bakit ako naging ganito? May kasalanan man ang alaga ko o wala, hindi mo maitatangging may ginawa ka pa ring krimen. Pabubulok ka sa kulungan, Jeff. Hindi ako papayag na apihin mo na lang ako para sa pansarili mong kaligayahan. Makakalabas ako rito. Uulitin natin ang ginawa natin sa may kakahuyan. Wah! Walang yaka? Baboy! Sana mga tika rito! Wala na akong pakialam kahit pinagtitinginan na kami ng mga pulis sa loob ng presinto. Umiiyak akong umalis kasama si Yaya. Hindi ko matanggap na nakaranas ako ng ganitong trahedya. Kahit nakaligtas ako, malaking kahihiyan pa rin ito para sa akin. Pinag-uusapan ako sa opisina. Buti nga raw sa akin dahil paasa raw ako. Masama raw ang ugali ko. Kung ano-anong negatibong komento ang naririnig ko na mas lalong nakapagpalugmok sa akin. Tahan na, anak. Huwag ka nang umiyak. Nakakulong na siya. Hindi ka na masasaktan. Sagad sa langit ang galit ko sa kanya, Yaya. Sisiguraduhin ko, mabubulok siya sa kulungan. Hindi ako pabayag na siya na lang ang sisira sa buhay ko. Akala pa naman natin mapagkakatiwalaan siya. Yun pala, si Jeffrey ng numero 1 sisira sa tiwala ng mga magulang mo sa kanya. Kita niyo na ang kutob ko, Yaya. Sabi ko naman sa inyo kapag hindi ako komportable sa isang tao, hindi talaga ako mapapalagay sa kanya. Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Isa pa, kailangan na kitang samahan muna sa ngayon, saan ka man magpunta. Ayokong mapahamak ka. Mabuti na lang at may tumulong sa'yo para makaligtas ka. Tama ka, Yaya. Napakabuti ni Ate Marieta. Hindi niya ako pinabayaan kahit na estranghero lang ako sa paningin niya. Tama ka, Iha. O paano, uuwi na ba tayo? Sige po, Yaya. Naging panatag ang buhay ko makalipas ang ilang araw. Akala ko nga manunumbalik na ang lahat ng nawala sa akin mula nang dukutin ako ni Jeff. Pero nagulantang ako sa natanggap kong balita. Ipinaalam sa akin ng aking mga magulang na nakapagpiyansa raw si Jeff at ngayon ay hindi na nila matagpuan. Galit na galit ako sa aking nalaman. Hindi ko man lang naisip na may pera nga pala ang kanyang pamilya at kayang magbayad ng piyansa. Kaya naman hindi nag-iisip na sumugod ako sa bahay nila sa Villa Carmela. Sa halip na gantihan ng mga kamag-anak niya ang iskandalong ginawa ko, humarap sa akin si Kuya Joshua na seryoso ang muka. Hindi ka dapat magwala kung malaman mo na nakapagpiyansa ang kapatid ko. Kahit papano pamilya niya kami. At sa ginawa mo sa kanya, nakaganti ka na din. Ganti? Nahihibang ka na ba? Kulang pang ilang araw na nilagi niya sa kulungan dahil sa ginawa niya sa akin. Walang iya ang kapatid mo. Sinaktan niya ako. Pinagtangkaan niya akong gahasain. Kung sa inyo nangyari yun, paano niyo patatawarin ng taong lumapastangan sa inyo? Hindi mo naiintindihan ang nais kong ipaliwanag. Huwag kang mag-alala. Hindi na namin dadagdagan pa ang pagkakamaling nagawa ng kapatid ko sa'yo. Kung gusto mo, sumama ka sa akin sa loob para makita mo kung ano ang kalagayan ngayon ni Jeff. Nagdalawang isip akong sumunod. Natakot ako dahil baka nililin lang lamang nila ako. Pero binuksan ng nanay ni Kuya Joshua ang pinto. Umiiyak siya habang nagmamakaawa sa akin. Halos lumuhod pa nga. Nagtaka tuloy ako lalo kung ano ba talaga ang nangyari. Kinakabahan man, napilitan akong pumasok sa bahay nila.
Sa may sala, nakalanghap na ako ng masamang amoy na parang naaagnas. Ang baho naman! Anong amoy yun? Amoy ni Jeff. Niloloko mo ba ako? Ano naman ang mapapala ko kung magsisinungaling ako sa'yo? Tumambad sa aming harapan ang kalunos-lunos na itsura ni Jeff. Namumula ang nangangati niyang balat na parang ginapangan ng higad. Ang bawat dinaanan niya ng kuko sa pagkamot ay naglikha ng maliliit na butil ng sugat na kapag sumasabog ay nagsusuka ng nana. Ang nakakasindak pa, inuuod na ang bawat butas na likha ng kanyang sugat. Mabaho at nanlaladkit. Natutup ko ang aking bibig. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ilang araw lang naman si Jeff sa kulungan. Paano siya nagkasakit ng ganito? Lumapit na kami sa albularyo at nalaman namin ang totoo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang kapatid ko. Pinabarang mo siya. Bakit ko gagawin yun? Wala akong alam sa mga bagay na ganyan. Pero malinaw ang sinabi ng albularyo. Ikaw ang nagbigay ng bagay na pagmamayari ni Jeff sa mambabarang kaya siya nagdurusa ngayon. Loko ka ba? Ginagawan niyo pa ako ng kwento. Kayo na nga ang may kasalanan, kayo pa nang bibintang. Pagkatapos nito ako naman ang makukulong? Dahil sa lintik na karamdamang dumapo sa baboy na lalaking yan? Nakikiusap lang kami sa'yo. Pagalingin mo si Jeff. Bawiin mo ang sumpa. Pangako, ako mismo ang maglalayo sa kanya sa'yo. Ano pa kasi ang gagawin ko? Wala akong nilapitang mambabarang. Sinungaling ka! Sa labis kong pagkagalit, sinampal ko si Kuya Joshua. Talagang lalaban ako sa kanya ng paliwanagan dahil wala naman talaga akong nilapitang mambabarang. Sumigaw naman ang mama nila Jeff at Kuya Joshua. Sinabing wag ko na raw ipilit ang kasinungalingan. Tutal lalabas din daw ang katotohanan. Naghahanap lang kayo ng rason para wag makulong ang kriminal niyong anak. Hindi yan totoo. Kagagawan ng barang ang nasa kanyang katawan. Mapera kayo, hindi ba? Bakit hindi niyo muna dinala sa ospital ang hayop na yan nang magkaalaman na? Kung wala kang sasabihing maganda, umalis ka na. Baka kung ano pang magawa namin sa'yo. Sana, wag ka nang babalik. Talaga, hindi ako babalik. Mga hayop kayo. Kahit bangkay na lang ni Jeff ang maiwan sa inyo, gagawa pa rin ako ng paraan para makulong siya sa bilangguan. Singhal ko at kaagad silang tinalikuran. Gigil na gigil akong sumakay sa kotse at nagmaneho. Simula nang may nangyari sa akin na masama, pinadadalhan na ako ni Papa ng kotse. Habang binabagtas ang kalsada, isang boses ang bigla na lang sumagi sa aking diwa. Balat ni Jeff ang sumiksik sa kuko mo. Akin na lang, pwede ba? May paggagamitan lang ako. Dahil sa aking naalala, kinabig ko ang manibela at muling binagtas ang daan pabalik. Alam ko na ngayon kung sino ang mambabarang na pinagbibintangan nilang nanakit kay Jeff. Si Ate Marieta. Mabuti na lang, matandain ako sa daan. Hindi ko na kailangan matakot na baka maligaw. Pagdating sa kamalig, kaagad akong kumatok sa pinto. Kumakabog ang dibdib ko. Ito ang unang pagkakataong babalik ako sa kamalig na alam ko na ang reputasyon ng taong naninirahan dito. Ate? Ate Marieta? Nariyan ka ba? Ako to, si Kath. Kath? Oh, napadalaw ka. Ang tagal mong nakabalik dito Mga 1 buwan din. Kumusta ka na? Ayos lang ako, ate. Pwede bang makituloy? Oo naman. Halika, pasok. Salamat. Maupo ka muna. Ipagtitimpla kita ng kape. Wika niya at iniwan ako sandali. Naupo ako sa kawayang papag na hinigaan ko noong napatakbo ko sa kanya habang hinahabol ako ni Jeff. Tanghali pa kaya nagawa kong makita ang palibot ng kanyang bahay. Maraming nakapatong na bagay sa mesa. Hindi ko alam kung ano ang mga yun. Halo-halo ang mga garapon, may lamang mga insekto, may anay, bubuyog, linta at tarantula. Sa isa pang garapon, may nakababad na ahas na sa pagkakaalam ko ay udto-udto ang katawagan. May kahon naman sa gilid. Dala ng kuryosidad, sinubukan kong buksan kung ano ang laman nito. Kaso lang, naabutan ako ni Ate Marieta. Huwag mong hahawakan yan! Ate,
Hindi ba gamit ang mga ito sa pambabarang? Oo, pero ginagamit ko lang ang mga yan bilang ganti sa mga taong inaabuso. Kagaya ba ng ginawa mo kay Jeff? Anong ibig mong sabihin? Ate, sabihin mo na sa akin ng totoo. Yung hiningi mo bang balat na nakuha mo sa kuko ko, ginamit mo sa pambabarang? Oo, ginamit ko. Hindi mo na dapat na malaman kung paano. Ang mga bagay na yan ay kailangan manatiling lihim para lang sa akin. Tsaka hindi ko maaatim na pagmasdan kang natatakot at nasisindak nung gabing yun. Naalala ko ang sarili kong pinagdaanan. Naiintindihan ko, ate, pero ang pinagdaanan ko kasi masasabi kong dapat ko lang din maranasan. Hindi, wag mong sabihin yan. Walang sino man sa mga hayop na lalaking yan ang may karapatang sakta ng mga inosenteng babaeng kagaya natin. Pero ate, gusto kong maging tapat sa'yo. Ang mga pinagdaanan ko ay masasabi kong parusa ko. Minsan na akong hindi naging mabuting babae, ate. Manliligaw ko po si Jeff. Naging pursigido siya, mabait at galante. Hindi lang siya, kundi lahat ng lalaking nanligaw sa akin. Pero inabuso ko ang kanilang kabutihan. Pinaasa ko sila, nilait, sinaktan. Umabot pa sa punto na kinitil nila ang buhay nila. Mapatunayan lang sa akin kung gaano nila ako kamahal. Nahihiya ako sa sarili ko, ate. Kasi naging masama akong tao. Naging dahilan ako para maging miserable ang buhay nila. Ngayon, magsisiman ako. Hindi ko na mabawi ang nagawa ko. May namatay na, ate. Kaya ganun na lang ang galit sa akin ni Jeff. Nakakapanghamon naman kasi ang ginawa ko eh. Hindi ko akalaing sasabihin mo sa akin ang buong katapatan ng nagawa mo. Nararamdaman ko sa iyo ang matinding pagsisisi at konsensya. Yun nga po sanang sadya ko, ate. Kung pwede, bawiin niyo na po sanang binigay niyong karamdaman kay Jeff. Mas makatarungan po para sa akin na makita siyang nakakulong. Mas nanamnamin niya ang pait ng pagdurusa dahil sa ginawa niyang pagkakamali sa akin. Sigurado ka ba sa gagawin mong yan? Alam mo bang naugnay din ako sa kuya niyang si Joshua noong araw? Hindi lang basta kawirduhan ko ang dahilan kung bakit ako lumayo sa kanya. Pinagtangkaan niya akong patayin, Kath. Pero bakit, ate? Anong dahilan? Natuklasan niya na isa akong mambabarang. Napakababaw naman niya kung ganon. Kagaya mo, hindi na din kinaya ng aking konsensya ang pinaggagawa niya. Pamilya sila ng mga bayarang mamamatay tao, Kath. Swerte tayo na hindi ito kagad natuklasan. Kaso lang, nang malaman ko ang tungkol sa kanilang sikreto, dito na siya nagsimulang maging bayolente sa akin. Madalas na niya akong saktan at bigyan ng dahilan para matakot. Pero nakatakas ako. Ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko gagamitin sa kanila ang kakayahan ko. Maliban na lang kung may sinaktan silang ibang babae. Kung hindi ako nagkakamali, ako yon, ate, hindi ba? Tama ka. Hindi ko makakalimutan ang takot mo ng mga sandaling yon. Kaya nang makahanap ako ng pagkakataon, ginawa ko na. Kesa naman sila ang magtagumpay. Pero ang barang na iginawad ko, magiging epektibo lang kung gagawaran mo ng sumpa. At sa pagkakakwento mo sa akin ngayon, mukhang gumana na nga ang sumpa sa kanya. Naaalala ko, sinabi ko kay Jeff na mga tinasana siya sa loob ng kulungan. Baka doon nagsimula ang sumpa. Ang lunas para sa taong ginawaran ng karamdaman mula sa barang ay pwedeng mabawi. Kailangan mo siyang patawarin ng mula sa iyong puso, Kath. Pero hindi ko pa siya kayang patawarin, ate. Nararamdaman ko pang takot at galit sa aking puso. Kung ganon, mas lalala ang karamdaman ni Jeff. Hindi siya gagaling hanggat hindi mo siya napapatawad. Matapos ang pag-uusap naming yon, hindi na ako pinatulog ng aking konsensya. May mga gabing naririnig ko ang nahihirapang mga daing ni Jeff. Tuloy palagi akong wala sa sarili. Madalas akong magkamali sa aking mga gawain. Higit sa lahat, napagkakamalan nila akong baliw dahil madalas akong nagsasalita ng mag-isa. Nag-aalala sa akin si Yaya Siling. Isang araw, kinausap niya ako ng masinsinan. Kath, iha, ilang araw na kitang napapansing balisa. May problema ba? Wala naman, Yaya. Bakit niyo po nasabi yan? Palagi ka kasing tulala eh. Ayos ka lang ba? Alam mo naman na nandito lang ako kapag kailangan mo ng kausap, hindi ba? Madalas ka pa rin bang bangungutin?
Simula kasi nung makawala ako kay Jeff at makaligtas ako sa kamatayan, palagi na akong binabangungot. Paulit-ulit na lang ang mga eksena, mga tagpong mas lalong lumalala. Sa isang panaginip ko nga, naging isang mabalasik na halimaw raw si Jeff at nilamon ako ng buo. Sa isang panaginip ko naman, hinahabol niya ako at pilit pinahahawahan ng sakit na meron daw siya, na hindi niya ako titigilan hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Minsan, naitanong ko sa aking sarili kung ano ba ang klase ng ugaling meron ako. Madalas akong may nasasaktan. Masyado akong mapagmataas at demanding sa aking mga naging manliligaw. Si Jeff, hindi naman siya masama, pero tila ba ako pa ang nagtulak sa kanya para gumawa ng krimen. Ipinili ko ang aking ulo at muling humarap kay Yaya. Tulala ka na naman, Iha. Hindi naman po, Yaya. May naalala lang ako. Pasensya na po. Tungkol naman sa tinatanong nyo, opo, madalas pa rin po akong bangungutin. Kahit pa ulit-ulit ang eksena, iba't ibang klaseng Jeff naman ang nakakaharap ko. Hindi ko tuloy alam kung ano ba ang nangyayari sa akin. Mababaliw na po yata ako, Yaya eh. Hindi ko na kayang indahin to. Pagod na akong mag-isip. Shh! Huwag mong sabihin yan, Iha. Isipin mo na lang lahat ng ito ay pagsubok na dumating sa buhay mo. Malalabanan mo rin ang pait. Mailalayo mo ang sarili sa kasawian. Magpakatatag ka. Huwag kang susuko. Makikita mo, matatapos din ito. Maraming salamat po, Yaya. Alam ko naman naging matigas ang ulo ko na madalas akong sumuway sa mga sinasabi niyo. Pero heto pa rin kayo at dinadamayan ako sa pinakamatinding dagok sa buhay ko. Palagi lang akong narito para sa'yo, Iha. Palagi mong tatandaan yan. Niyakap ako ng kay higpit ni Yaya. Nararamdaman ko ang pagmamahal niya para sa akin. Mas lalo akong napaiyak dahil sa kanyang pagsuporta at pagmamalasakit. Simula pagkabata, nariyan na siya sa aking tabi. Siya ang naging magulang ko sa panahong wala sina mama at papa. Kaya naman ang dahil sa kanyang pagmamahal, naliwanagan ang isip ko. Patatawarin ko na si Jeff, gaano man kabigat at kasakit ang pagkakasala niya sa akin. Nagdesisyon akong bumalik sa bahay ni na Jeff. Igagawad ko na sana sa kanya ang pagpapatawad ko. Kaso lang, nahuli na yata ako. Wala na ang kamang hinihigaan niya sa sala, kagaya nung una ko siyang makita mula sa pagkakakulong niya. Sa halip, kabaong ang nakita kong nakapwesto sa gitna at dulong bahagi ng sala. Walang nakikipaglamay maliban kay Kuya Joshua. Huli na pala ako. Wala nang silbi ang kapatawaran ko. Napayuko ako at nagpa siyang umalis. Kaso napansin ako ni Kuya Joshua. Patay na siya. Masaya ka na? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na wala nga akong kinalaman sa pagkakasakit ni Jeff? Sinungaling. Pinabarang mo siya gamit ang balat niya mula sa kuko mo. Makapanghusga kayo, parang walang ginawang masama sa akin ng kapatid niyo, no? Huwag mong isisi sa kanya ang nangyari dahil ako ang may kagagawan kung bakit namatay ang kapatid mo. Marieta? Nagulat ka ba? Hindi mo akalaing buhay pa ako pagkatapos mo kong muntikan ng patayin? Paano ka nakaligtas? Baka nakakalimutan mo. Hindi ako basta-basta namamatay. May kakayahan ako, Joshua. Ginamit ko yun para iligtas ang sarili ko. Hayop ka! Tinulungan mo pa ang babae niyang para patayin ang kapatid ko! Huwag kang umastang inosente. Alam ko kung ano ang ginawa ng kapatid mo. Mga baboy kayo. Ang kuya at ang nakababatang kapatid, walang pinagkaiba. Alagad ka ng dilim! Demonyo! Bakit kayo, hindi ba? Pareho lang tayo, Joshua. Mas makasalanan ka nga lang sa akin. Hayop ka! Papatayin kita! Hindi ko malaman kung anong sasabihin ko sa biglaang pagsulpot ni Ate Marieta. Kababakasan ng galit ang kanyang muka. Palipat-lipat lang ang tingin ko sa kanila. Kaso lang, nagulat ako nang biglang humugot ng itak si Kuya Joshua. Sa labis niyang galit, itatadtad na lang niya yun kay ate nang umusal ang babae ng mga katagang Latin na tanging siya lamang ang nakakaintindi. Tila may invisible na puwersa ang pumigil kay Kuya Joshua mula sa pagtatangka niya sa mambabarang. Nanatiling nakatutok sa ere ang kanyang itak hanggang sa pilit niyang pinagagalaw ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Papatayin mo ko, hindi ba?
Pwes, sisiguraduhin kong una kang mamamatay. Tanga ka ba? Ako ang may hawak sa itak, kaya ikaw ang unang mamamatay! Sige, magpatuloy ka lang. Hamon ni Ate Marieta. Bigla na namang nakagalaw si Kuya Joshua kaya ang hawak niyang itak nawala ng balanse. Bumagsak ang talimnon sa leeg ni ate pero ang nakakagulat na walang sino man ang makakapaniwala ay nang makita kong si ate ang tinamaan pero si Kuya Joshua naman ang nasugatan. Nagsisigaw ako sa labis na pangingilabot. Kitang-kita ko ang malagripong pagsirit ng dugo mula sa leeg ni Kuya na pumulandit sa kisame ng bahay nila, sa dingding, maging sa puting kabaong na kinahihimlayan ni Jeff. Hindi makapaniwalang napalingon pa sa amin si Kuya Joshua. Sinubukan niyang takpan ang sugat niya. Kaso lang, nagpatuloy ito sa pagdurugo. Nagpalakad-lakad siya at mas lalong kumalat ang pulang likido. Mistulang umulan ng dugo sa loob kaya hindi ko kinaya ang lansa at nagkalat na rin ito. Suka ako ng suka nang makita kong bumagsak si Kuya Joshua sa sahig. Nangingisay hanggang sa tumirik ang mga mata at hindi na humihinga. Ate, anong nangyari? Ginawa ko lang ang nararapat, Kath. Matagal ko na dapat siyang pinarusahan para hindi na sila nakapanakit pa. Maniwala ka, hindi sila inosente, hindi sila mababait na tao. Pero ate, pinatay mo siya at sa mismong harapan ko pa. Huwag kang mag-alala, nakahanda akong sumuko sa mga pulis. Kagaya nga ng sinabi ni Ate Marieta, sumuko siya sa mga pulis. Hysterical na nagwala ang nanay nila Jeff at Kuya Joshua habang sinasampahan ng kaso si ate, ang nag-iisang babaeng niligtas ako sa tiyak na kamatayan. Buong akala ko makakaligtas ako sa delubyong hatid niya, pero nalulung ako sa depresyon at trauma. Ang mga nasaksihan ko nung araw na yun ay palagi kong nakikinita sa diwa ko. Kung minsan, naglalaho na si Kuya Joshua dahil mukha ko na ang nakikita kong tinatapyas ni Ate Marieta gamit ang itak. Dahil doon, hindi na ako mapakali. Isang araw, nagsisigaw si Yaya Siling nang maabutan niya akong nakabitin sa kisame habang pilit na naghahabol ng paghinga. Hindi ko alam kung bakit ko yun nagawa. Nagkaroon lang ako ng biglaang pagkahumaling para kitlin ang sarili kong buhay. Diyos ko! Iha! Anong ginagawa mo? Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Nang maibaba niya ako kasama ang mga taong tumulong sa amin, napatitig ako kay Yaya. Hindi mo na sana ako pinigilan, Yaya. Hinayaan mo na lang ako. Bakit ko naman gagawin yon, anak? Ano ba kasi ang pinagdadaanan mo? Sabihin mo na sa amin. Huwag mong itago. Nakukonsensya na ako, Yaya. Hindi ko na kaya. Sabihin mo na kasi, Iha. Kaawaan mo naman kami. Binarang po ni Ate Marieta sina Jeff at Kuya Joshua. Siyang may kagagawan sa nangyari sa kanila. Hysterical kong sambit. Pinagtapat ko ang lahat na nangyari simula sa umpisa. Wala akong tinagong detalye. Gayon na lang ang gulat ng aking mga magulang maging niyaya siling sa mga pinagtapat ko sa kanila. Suhestyon pa ng aking mga magulang na tumistigo raw ako. Kaso lang, hindi kinilala ng hukuman ng aking mga pahayag ang tungkol sa barang. Sa halip, pinasuri pa nila ako sa isang espesyalista. Ang masaklap pa, na-diagnose ako na may depression, bipolar disorder at schizophrenia. Inirequest pa nila akong isailalim sa therapy, kaya ako nanatili sa rehabilitation center ng halos 1 taon. Nang ideklara na nga ng mga doktor na lubusan na akong magaling, tsaka pa lamang ako pinayagang makalabas. Una kong pinuntahan ang puntod ni Jeff. Hindi ko akalaing hahantong tayong lahat sa ganito. Naging mabuti kang kaibigan, pero nagbulag-bulagan ako. Sa halip na pasalamatan ka sa lahat ng magagandang bagay na nagawa mo sa akin, nilait pa kita at sinaktan. Halos mabaliw ka ng dahil sa akin kaya nagawa mong bagay na yun. Sana mapatawad mo ko sa nagawa ko, Jeff. Buong buhay kong pagsisisihan ang nangyari sa inyo ni Omar. Kalma ng konti, Iha. Ayokong ma-stress ka. Huwag kang mag-alala, Yaya. Kontrolado ko na po ang aking emosyon. Salamat naman kung ganon. Hindi ko nahahayaan pang mahiwalay sa akin ang alaga ko.
Kapag naaalala ko ngayon ang ugali ko noon, naaalibadbaran ako, Yaya. Napakasama ko noon, immature at walang respeto sa kapwa. Sa dami ng sinaktan ko, hindi na ako magtataka kung may natuwa man sa pagkakakulong ko sa mental institution. Huwag mong sabihin yan, Iha. May dahilan kung bakit mo pinagdaanan ng mga bagay na yon. Siguro para magbago, matuto ng leksyon at huwag nang uulitin sa iba ang ginawa. Alam mo, mas proud ako sa'yo. Nagawa mong baguhin ang sarili mo kahit na hinuhusgahan ka ng iba. Ayoko na pong maulit ang nakaraan, Yaya. Abay dapat lang, dahil ang ate Marieta mo matagal na ring nagbago at may habilin siya para sa'yo. Ano pong habilin, Yaya? Sunugin mo raw ang lahat ng bagay na ginamit niya sa pambabarang. Hindi na siya mananakit sa mga tao gamit yon. Talaga po, Yaya? Oo, at alam mo ba, dahil sa pagkakabait niya, isa siya sa nabigyan ng parol. Diyos ko, salamat naman kung ganun. Hindi ko akalaing magagawa niyang magbago. Ibig sabihin, napatawad na niya si Kuya Joshua. Tama ka. Kita mo na, mas magiging maayos ang buhay mo kapag pinili natin na maging mabuti. Tama ka, Yaya. Kaya sige, pupunta tayo ngayon sa Kamalig at gagawin ko ang ibinili ni ate. Pagdating nga namin sa Kamalig, sinamsam namin ang lahat ng gamit ni ate na may kinalaman sa kapangyarihang itim. Inilagay namin sa isang hukay at binuhusan ng gasolina. Wala kaming tinira dahil lahat ay hinayaan naming matupok ng apoy. Alam ko at umaasa ako na dito na magsisimula ang tunay naming pagkamit sa maayos na buhay. Unti-unti kong inayos ang lahat ng nasira, pagkatao ko, pamilya ko at trabaho ko. Nang maigawad na nga kay Ate Marieta ang parol niya, ako ang unang sumalubong sa kanya. Hindi ko akalaing magkikita pa tayo, Kath. Oo nga po, ate. Kay tagal na ng panahon. Ngayon, magsimula na tayo ng bagong buhay. Tama ka, ate. At gagawin natin ang lahat. Makabawi lang sa lahat ng mga pagkakamali natin noon. Sa tingin mo, ano naman kaya ang negosyong magandang itayo natin? Pero kailangan mo kong pautangin, ha? Wala naman akong pera eh. Ate, hindi problema yon. May savings naman ako eh. Magagamit natin yon sa pagsisimula ng ating negosyo. Salamat naman kung ganon. Ito ang unang pagkakataon na pakiramdam ko magiging tao ako. Si ate talaga, oo. Mapagbiro. Kailan ka ba naman hindi naging tao? Pagbigyan mo na ako. Alam mo naman na naging malungkot ang buhay ko simula nung ikulong ko ang sarili ko at mamuhay sa kagubatan. Ikaw lang ang nag-iisang babaeng kumatok sa pinto ko ng gabing yon. Sa mga sandaling yon, naramdaman kong tao ako, buhay at humihinga, na nakakaramdam ng iba't ibang klase ng emosyon. Hay, ang ate ko, ang drama. Nahawa lang ako sa'yo mas madrama ka kesa sa akin. Nagsosyo kami ni Ate Marieta ng isang thrift shop. Hindi pa ito kilala sa ngayon dahil nag-iisang tindahan lamang ito bagamat expand lang kami ng expand. Nagturingan kaming parang tunay na magkapatid. Ang mga nangyari noon, parte na lamang ng aming alaala ngayon. Mga alaala na may aral at magsisilbing gabay namin kung paano maging isang mabuting tao. Taong 1995 nang ikasal ako sa isang negosyanteng nagngangalang Dino. Naging maayos at masaya ang aming pagsasama. Sa katunayan, nang manligaw siya sa akin ay naging matured na ako para harapin siya sa maayos na paraan. Kahit papaano, takot na ako na maulit pa ang nangyari noon. Si Ate Marieta naman namatay sa edad na 40 dahil sa sakit na cancer. Masakit man ang kanyang naging paglisan, alam kong masaya na siya ngayon kapiling ng ating Panginoon. Matagal na niyang iniwan ang pambabarang at isa siyang katekista bago pa man siya umuwi sa piling ng Diyos. Alam kong habang nabubuhay tayo ay marami pang pagsubok na darating. May malala, may magagaan, pero lahat ng ito ay nagagawa ng solusyon. Ang sa akin lang, palagi nating tatandaan na ang pagiging mapagmataas ay walang maidudulot na kabutihan sa ating buhay. Imbis na kasiyahan ay magiging masaklap pa ang ating kalagayan dahil mas lalo tayong malulugmok sa pagkakasala na ayaw nating baguhin. Sa ngayon, nasa bahay na lamang ako at ang dalawa kong mga anak na sina Lian at Lois Marie ang nag-aasikaso ng aming negosyo. Tuwing linggo, hindi rin kami nakakalimot na magsimba at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang dumarating sa amin.
Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Naway kapulutan nyo ng aral ang aking ibinahaging kwento. Hanggang sa muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.